Hello, hello, Virgo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for March 2026. Nako, mga Virgo, nasa third month na tayo ng taong ito. So I'm very excited para po magbasa para sa inyo, no? Mga kapwa ko Virgo, okay? So alamin natin kung ano po naghihintay sa inyo. Let's begin. Inhale. And exhale, Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Virgo ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your overall energy, meron po kayong the Star card, beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Knight of Wands. In the area of what you need, meron po kayong the Three of Cups, beautiful, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Ace of Cups. Yehey, napakaganda. In your near future, meron po kayong the Nine of Swords. In your challenge, meron po kayong the Hierophant. Sa fortune, meron po kayong the Hanged Man. Beautiful. In your divine messages, meron po kayong the Eight of Wands. Beautiful, beautiful, beautiful. At ang outcome nyo po para sa buwan na to, patulay ng April. Ito po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, mga kapwa ko Virgo, thank you po muna ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan sa akin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like and comment. Malaking tulong din po yan. Thank you, thank you, thank you. So, in the background of your reading, you have the Five of Wands. Napakaganda nito. Kayo po'y pinapayuhan, Virgo, na yung spirit guides na ngayong buwan na to, lumaban ka. Ngayong buwan na to, kahit gaano karami yung kakompetensya o gaano kakitid or gaano kadami yung obstacles or challenges, we need to fight and we need to stand out. Okay? Sabi dito, hindi mo naman talaga sila kalaban. Kumbaga, they can also be your inspiration or role model na maaari mong gayahin yung kanilang ginagawa para ma-inspire ka to be better. Kumbaga, ang kalaban mo dito sarili mo. So, if you could just focus on your own battles, on your own improvement, okay ka. Kumbaga parang ganahan ka daw sa challenges, mas husayan mo at wag magba-back down. Okay? Just go forward kung ano man yung mga dapat mong gawin ngayong Marso, ilaban mo yan, ipanalo mo yan. Okay? Napakagandang message. Clarify natin to by the card of the month, Compassion. Compassion is the warmth of the soul. Give it to others and yourself. Yes. Kung talagang hindi mo maiwasan, Virgo, ang ikumpara ang sarili mo sa iba ngayong buwan na ito, isipin mo na lang na, ay, siguro yung galing nila, yung tagumpay nila, pinaghirapan nila yon. So, I will not think negatively sa mga tagumpay ng iba. I will just focus on myself. I will love myself more. I will give myself more grace, more attention, more improvement, ganyan, para makasabay. At hindi para maging bitter o para maging inggitero or inggitera. We need to strive with compassion and love. Papalakpak ka para sa iba, para palakpakan ka rin nila in return kapag turn mo na. Okay, parang ganon. Especially in your core energy, you have the Star card. Napakaganda nito, Virgo. You are being called this time na patuloy mo daw diligan kung ano man yung ginagawa mo. Example, negosyo, career, project, or meron kang inaasikasong improvement sa sarili, patuloy mo daw gawin. Huwag ka daw hihinto. Nakita ko dito yung hindi napapatid na pangarap, hindi napapatid na pag-asa sa puso. Pag lumalabas po si Star card, ito ay malaking indikasyon ng pagbuti ng buhay. Kung kayo po'y dumanas na medyo hindi magandang health o kaya away, problema or issue, makakaasa ka na itong Marsong ito ay talaga namang pagbuti ng buhay. This is the start ng pag-angat mo. For others po, nakita ko dito na um,
kung meron kang tinutumbok na goal or wish or prayer, malapit na siyang makuha this time. You're on the spotlight. Kitang-kita ko dito na parang si Virgo naman ang papaboran ngayong Marso. So congrats po. Clarify natin to. Star card is being clarified by you have the Ace of Pentacles. Yes. I-claim na natin to. Dalawang ace to. Ace of Cups and Ace of Pentacles. 1-1 is really telling you of a new beginning, new start, new opportunity, new door, and you are on the right path. Okay? So, panahon to para magalak. Be excited. Palakpakan muna tayo, mga kapwa ko Virgo. This is really beautiful. Napakaganda. You are actually planting a seed pagdating sa mga pangarap mo. Kumbaga ngayong Marso magsisimula yung pagkatanim mo ng isang napakagandang oportunidad na lalago for a very, very long time. Okay? So, this is really beautiful. You are reaching your dreams. Meron ka ng ticket, kumbaga, at susi para talaga mabuksan yung malaking pintuan papasok sa iyong pangarap. Ngayong buwan mo yan sisimulan. Okay? So, mga Virgo, tanungin kita, ano ba tong wish mo na balak mo nang simulan at balak mong matupad? I-comment mo na yan sa baba. Dali, ito yung right moment para mag-manifest ka ng wish mo para sa papasok na buwan na ito. Comment down below, it will happen for you this March. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Knight of Wands. Sabi dito, mga mahal kong Virgo, kailangan paalabin natin yung ating determinasyon. Yung parang, sige, sugod, laban, hindi ako matatakot, hindi ako aatras, hindi ako magdududa sa sarili ko. Kapag dumating yung magandang balita, kasi Knight of Wands po is really a deliverer of good news. May darating sa yung magandang development or result or go signal na parang, huy Virgo, kamusta ka na? Larga na tayo. Parang ganon. So, yakapin mo daw, Virgo, itong paparating na magandang balita na dapat mong aksyonan, wag atrasan, use your passion, use your dedication na ilaban to hanggang dulo. Kumbaga, charge forward. Wag mo daw sayangin tong chance. Parang ganon. Okay? So, clarify natin to. So mga Virgo, kamusta ka ngayon? Ikaw ba'y papasok sa trabaho, kumakain habang nanonood? What are you doing right now habang kayo po ay nanonood ng ating reading? Knight of Wands being clarified by you have the Page of Pentacles. Yes, talagang meron kong yayakapin na bagong bagay na nung una maaring katakutan mo, baka umatras ka dahil nag-overthink ka, nag-overanalyze ka. Well, ganyan naman talaga tayong mga Virgo. We plan ahead and sometimes, sa sobrang pagpaplano, doon tayo nararattle and we don't want to force things agad-agad. Pero sabi dito, ng yung spirit guides, sa pagpasok ng bagong balita, aralin mo. Okay? Kung meron kang hindi naiintindihan at parang takot kang sumubok, edi aralin natin, buhisiin natin to make sure na yung bawat kilos natin ay swak sa kinakailangan ng opportunity. At makuha natin pabalik yung magandang outcome nito. Okay? Sinasabi dito, Virgo, na yung spirit guides, kung ano man tong good news na papasok or bagong opportunity or isang exciting event or exciting opportunity para sa'yo, i-prioritize mo daw. Okay? Make this your top priority, aralin, buhisiin, at pagsumikapan mo na ibigay ang lahat for this to be able na magbunga para sa'yo. Okay? Kumbaga, chance mo na to and give it your all. Okay? So, congrats po and i-claim mo yan. In the area of what you need, meron kang the Three of Cups. Sabi dito ng iyong spirit guides, Virgo, ngayong buwan na ito, wag mo rin daw kalimutan to celebrate yung mga natatamasa mo every single day. Maliit man yan or malaki, always be appreciative and ipagdiwang mo yung mga tagumpay mo kahit gaano man yan kaliit or gaano man yan kakonte. It's still a win, no? Na deserve mong ipagbunyi, ipagpasalamat,
at saka namnamin, kumbaga. So ngayong buwan na ito, kayo po tinatawag to really gather your friends, your family, yung mga kaibigan mo, no, na kung malayo ka sa pamilya mo, you can still have fun with your friends para maramdaman mo naman yung balanse ng buhay. Because nakita ko dito sa pagpasok ng mga opportunity at ng mga dapat buhisiin, dapat i-prioritize, you'll be very, very, very exhausted. Talagang marami kang aasikasuhin na maaaring magpapagod sa'yo. Kaya importante meron kang time to recharge, to have fun. Kumbaga, balansehin natin yung work hard and play hard. Kailangan mo yan ngayong buwan na ito. So, kapag niyaya ka ni kaibigan, go push. O kaya pag meron nagiya sa family member na lumabas, kumain, go. Have that time for yourself to relax and enjoy the moment. Nakita ko rin dito your connections, Virgo. Reconnect with family, reconnect with your best friend. Panahon to para pagtibayin yung mga relasyon mo dahil sila yung talagang support system mo along the way. Okay? So, I'm hearing some of you parang may reunion, merong clan or mga kamag-anak na get together. Ngayong buwan na to sumama ka, pumunta ka to really have this paghinga or pagbitaw panandalian sa mga pinagkakabisihan mo. Okay? Clarify natin. The Three of Cups being clarified by the Eight of Pentacles. Yes. Sabi na yung spirit guides, alam daw niya kung gaano ka-workaholic, kung gaano ka kasipag sa trabaho. Alam din niya na dedicated ka masyado sa lahat ng ginagawa mo. Parang pinapaalalahanan ka dito, Virgo, na yung spirit guides na kung ano man tong pinagkatrabahuhan mo, relax ka lang. No? Kasi yung tagumpay, abot kamay mo naman yan eh. Kuhang-kuha mo yan. I know how dedicated ka sa pagiging masipag mo. Pero ngayon, partner naman daw to ng kasigayahan, rejoice, matuto ka namang huminto paminsan-minsan para namnamin naman yung mga pinaghihirapan mo. Okay? So, balansehin natin yung work hard saka play hard talaga. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Ace of Cups. Yes, rejoice. I-claim mo na to, Virgo. May papasok sa buhay natin ngayong buwan na ito na labis-labis na magpapasaya sa atin. Okay? Hindi mo akalaing darating to. Well, minanifest mo to before, hiniling mo to. Pero dati parang imposible lang eh. Parang pangarap lang, gusto ko lang makuha. Pero ngayon darating eh. So, yung papasok na ito, maaaring new love, new door, new opportunity, new money na talaga magpapaiyak sa'yo kasi hindi mo akalaing nandito na abot kamay na. Katuparan to ng dasal mo. Katuparan ng hiniling. Okay? So, don't doubt yourself. It's coming for you. At maitatanim mo na yung punla para sa mga pangmatagalan na kaligayahan or pangmatagalan na blessing and abundance. Sabi dito ng yung spirit guides of Virgo, kailangan mo daw kilalanin yung halaga nito, no? Wag sukuan, wag atrasan. Kung ito man ay offer sa iyo ng bagong trabaho or nakita mo ng isang magandang pagkakataon na parang hindi pwedeng palagpasin, go for it. Kasi mararamdaman mo na parang, wow, ina-align ako ni God para sa mga gusto ko talaga. Kaya kapag maraming kakompetensya, maraming dapat asikasuhin, or maraming kalaban doon sa papasukin na ito, okay lang yan, relax ka lang. Hindi mo sila kalaban. Ang kalaban mo dito, ikaw, sarili mo. On how you will improve to be the better version of yourself para mapangalagaan to ng long term. Okay? Clarify natin. The Ace of Cups being clarified by the Page of Wands. Yes, yakapin mo. Be adventurous this time. Maging explorer ka this time. Huwag mo daw hindian, huwag mo daw atrasan. Nakita ko na this will be an exciting opportunity and experience na pwede mong yakapin. Sabi dito ng yung spirit guides, you need to be open for new things. Alam ko tayo mga Virgo, sanay tayo sa habits, sanay tayo sa nakasanayan, and sometimes nakaka-rattle, nakaka-stress yung mga bago. Kasi nga,
sanay tayo na pinaghahandaan, pinagpaplanuhan, kaya minsan hindi tayo spontaneous, no? Hindi tayo tumatanggap ng mga biglaang bagay. Pero nakita ko dito yung biglang pasok itong opportunity or blessing. So una, may takot, may kaba, may alinlangan, pero pag na-realize mo na, ay, kaya ko tong ipanalo, kaya ko tong gawin. Sige, subukan ko. So, this opportunity na maaring medyo nakakaba, maraming dapat asikasuhin, dapat gawin, ay kayang-kaya mo yan. So, enjoy the process and you will love this new door para sa'yo. Okay? But in your near future, eto ka, lumalabas yung pagka-Virgo natin dito in the near future. Ang tabayanan mo, 9 days, 9 weeks, or 9 months. Kitang-kita ko dito yung nag-overthink ka na naman. Iniisip mo na, hay, naku, nasa akin nga to. Natanggap ko na, pinagkatrabahuhan ko, pero binabalanse ko ng enjoyment and freedom and relaxation. Inaaral ko siyang mabuti, hindi ko siya hinindian, talagang nilaban ko hanggang dulo. Pero heto ako, nag-aalala kung kaya ko pa ba? Am I doing the right thing? Baka mamaya umalpas to, baka mawala, baka mag-fail. Ang ginagawa ko ba yung tama? Baka ginajudge nila ako pag nakatalikod ako. Nag-overthink ka ng mga problema na wala naman doon. Okay? You need to really labanan yung mga confusion or conflicting belief sa puso't isip mo. Kumbaga, napapaloob ka sa kaguluhan mo eh. Kahit naman okay ang lahat, gamay na gamay mo, you can manage anything, pero tayo dahil very, very detail-oriented tayong mga Virgo, masyado tayo nag-aalala sa maliliit na bagay or malalaking bagay na wala naman talagang epekto sa ginagawa natin. So, now, I'm seeing here, learn to go out more often. Learn to enjoy nature or enjoy yung mga hobbies mo. If you want to go out and watch movies, go push. Nakita ko dito na masyado ka kasing tutok, masyado kang gigil na makuha yung standard na sinet mo sa sarili mo. Kaya lalo kang naiinis or nag-aalala. So your spirit guides are telling you here, Virgo, to just relax, have fun, enjoy, and don't think too much. Okay? For as long as ginagawa mo yung trabaho mo, yung kaya mo, yung effort mo, okay yun. Sapat na yun. Okay? Clarify natin the Nine of Swords being clarified by the Ace of Cups. Yes, ngayon, importante alam mo sa puso mo kung gaano kahalaga to, nag-e-enjoy ka ba dyan, mahal mo ba yan, passionate ka ba dyan. Kasi kapag ganun, malulusaw yung mga takot mo eh. Alam ko na pinapahalagahan mong mabuti itong ginagawa mong ito, kaya hinuhusayan mo eh. Kasi ganoon nga siya kahalaga. Pero at the same time, if you have a very, very tight grip sa mga pinapahalagahan mo, lalo kang napapagod, lalo kang nababurn out, lalo kang pinapanghinaan ng loob dahil pinipilit mong kontrolin yung narrative. Kaya lalo kang namroblema or nag-worry. So ngayon, let loose. If you love this thing, okay lang yan. It will be yours pa rin hanggat ginagawa mo naman yung kaya mo. But don't overanalyze everything. Mahalin mo lang, i-enjoy mo lang, at mararamdaman mo na, ay, hindi pala ako dapat matakot, hindi pala ako dapat mag-alala masyado. I'm doing my best at okay yon. Okay? In your challenge, meron kang confront your fears. Yes? And inner cosmos. Sabi dito, harapin mo na yung mga kinakatakot mo. Harapin mo na yung mga bagay na pilit mong iniilagan or pilit mong ini-ignore just because you're afraid of confrontation or you're afraid of really knowing the truth. Kapag naghilom ka na sa mga bagay na kinakatakot mo, madali na sa iyo ang harapin yung karapat-dapat at hindi na magagamit against you itong mga kinakatakot mo. Okay? In your challenge, meron kang the Hierophant. Sabi dito, Virgo, this month, may problema ka sa pagsunod sa order. No? Kumbaga, halimbawa, sa trabaho, ito ang inutos sa'yo, pero parang feeling mo, teka, mali eh. Parang hindi ito yung dapat gawin eh. So, you are now actually rebelling from the authority. Nakikita mo na meron pang ibang paraan and you want to do something on your own. And at some point, itong pagsunod mo sa sarili mong gusto, pagsunod mo sa sarili mong kahilingan,
somehow baka mag-cause to ng conflict with other people. Kaya iwas-iwas tayo. Narinig ko dito, matuto ka daw makipag-compromise. Pag ito yung gusto nila, pero iba yung gusto mo, lagi mo isipin, teka, mag-meet tayo halfway, magkasundo tayo sa isang bagay na pareho nating tanggap. Parang ganon. So, this month, have a compromising mind and heart na, okay, sige, makikipag-compromise ako sa'yo. Ano bang gusto ninyo? Ito ang gusto ko. Pag-usapan natin. Hindi pwedeng away, hindi pwedeng sagutan or mataas ang boses. Matuto ka rin daw makinig, matuto kang pakibagayan yung ibang tao, and also tignan yung posisyon nila para magets mo sila at magets ka rin nila, para magkaroon kayo ng agreement na pareho kayong committed sa gagawin yung ito. Okay? Narinig ko, hindi pwedeng gusto mo lang dahil gusto mo lang. You need to be really open-minded sa iba't ibang bagay sa paligid. Alam ko na very committed ka sa bagay na ito, ibibigay mo ang lahat ng kaya mo, kaya nga minsan dumidiskarte ka on your own na parang, this will work, huwag kayo mag-alala, this will work, kaya ko to. Pero sinasabihan ka na, no, ganito dapat ang gawin mo, ganito dapat. So, learn to listen, mag-adjust, at matutong makipagkompromiso talaga. Okay? The Hierophant is being clarified by, you have the Sun card. Yes, kalinawan ng isip ang kailangan. Alam ko dito na pangarap mong lumaya sa mga medyo contriving or um, makadenang sitwasyon sa buhay mo. Pero panahon daw to talaga para palawakin mong isip mo, maging understanding, magpagpasensya, at matutong makipag-usap. Para mag-come up kayo, kung sino naman tong kausap mo or tong ginagalawan mong mundo, ng pakibagayan, patas, pantay, at magawa mo yung gusto mo, magawa nila yung kailangan gawin para walang problema, walang conflict. Okay? Be positive but at the same time, open mind. Okay? In your fortune, meron kang surrendering to the journey, release control. Yes, pakawalan mo yung control mo sa bagay-bagay. Kaya ka na problema, kaya ka na-stress kasi pinipilit mong maganap yung gusto mong maganap. Kahit na minsan, maging open ka lang. Trust the process and listen to what is needed. No? So, kapag pinakawalan mo yung control, pinakawalan mo yung pagpuwersa, hindi ka na ganun mahihirapan. Kasi you're allowing things to happen the way it should be. Okay? You also have miracles, expect the wonders to emerge. Ngayong buwan daw na ito, maniwala ka sa mga milagro, merong magandang pagbabago sa isang bagay na hindi mo akalaing mangyayari, and this is something that will change an aspect in your life. So congrats po, i-claim mo to para sa'yo to. In your fortune, meron kang the Hanged Man. Sinasabi dito, Virgo, ng yung spirit guides na tapos na yung delay. Okay? Naramdaman ko nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, meron kang meron kang pinabayaan, meron kang parang, sige, okay na muna yan. Hayaan ko munang maluto, hayaan ko munang mahinog, or hayaan ko munang umayos ang lahat bago ko galawin. Parang sinurrender mo yung isang bagay doon, and now, nakita ko na merong magandang balita tungkol sa bagay na yan na hinihintay mo. And this good news magpapaliwanag ng isip mo na parang, okay now, gets ko na, makakalarga na ako. And dito, tapos na yung delay, tapos na yung antala, meron ng lalarga sa'yo. So congrats po. Makakarinig ka ng magandang balita na magpo-propel sa'yo forward. Okay? Clarify natin. You have the Empress card. Yes, meron kang sinuko before na isang project or isang inaasikaso na parang pinaghirapan mo, pero noon puro delay, puro hinto, puro tigil, pero makakaasa ka na yung ginagawa mong yan ay magdedire-diretso na ngayong buwan na ito. So, tapos na ang delay, tapos na ang antala, kung ano man yung nakabinbin at pilit mong hinintay noon na parang gusto mo ng pabayaan, ngayon aandar na siya at magbubunga na in your favor. So congrats, congrats. Kung yan ay papeles man, dokumento, or trabaho, or project, now is the month of continued acceleration at magbubunga siya ng maganda para sa'yo. So congrats po. Balitaan mo ko sa good news na yan, okay?
In your divine messages, meron kang hold your vision. Yes, yung pananaw mo sa isang bagay, yung pangarap mo, yung idea mo, yung goal mo, kapitan mo yun. Huwag mong bitawan. Kasi malapit na malapit na malapit ka na with a star card here. The completion of that dream ay mapapasayo. Kaya panahon to para talagang kumilos sa katuparan niya. So, keep that in your heart. You also have a time to give rather than take. New moon in Virgo. So, tayo to, new moon in Virgo. So, sabi dito, panahon to para maglaan, mag-effort, magbigay, kumilos, kesa tumanggap lang ng tumanggap. Tayo talaga yung magpa-prioritize, lalaban, mag-accept, yayakapin yung mga opportunity para makuha natin yung magandang outcome. Ito yung buwan ng pagkilos. Ito yung buwan ng pagbibigay natin ng pawis, puyat, saka talagang lakas para matupad yung gusto natin. Okay? In your divine messages, meron kang the Eight of Wands. Sinasabihan ka dito, Virgo, na panahon to for you to focus on one thing. Okay? Mag-focus ka sa isang bagay na alam mong kailangan mo magmadali, kailangan mong kumilos, kailangan mong gumalaw. Nakita ko dito, not every opportunity is always open for you. Okay? So kapag nandyan, kapag nagbukas sa'yo, yakapin mo, kunin mo, trabahuhin mo. At saka, kung kailangan mo daw bumiyahe ka para asikasuhin siya, huwag daw katamaran. And also, give it a chance. Undivided focus. Hindi pwedeng palingalinga sa kaliwat kanan. Kailangan talaga nakatutok ka dito. Okay? The Eight of Wands. The Six of Cups. Yes, talagang kung gusto mo daw makaalis sa isang lumang bagay na parang feeling mo stuck ka dun for a very long time, kayang-kaya mo daw. Sabi na yung spirit guides, kaya mong lagpasan yung mga problema mo ngayon. Kaya mong um, makaget past sa issues, sa gulo, sa away. Kailangan daw talaga tayo ay forward movement lagi. Hindi tayo tatambay sa issue, hindi tayo iiyak lang dyan sa isang tabi, tayo ay gagalaw para sa ikagaganda natin. Huwag mong tambayan yung problema. Lahi kang larga, larga, larga. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. Meron kang January o mga Virgo, meron ba kayong special occasion pag Enero? Halimbawa, birthday, anniversary. Kung meron man po, ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung wala naman po, meron daw po kayong milestone pagdating ng Enero. Congrats po. You also have casket, someone going out of your life or the end of a situation. Meron daw po talaga magtatapos this time, maaring mga delay to, para mag-move on na. So congrats po, i-claim mo yan para sa iyo yan. You also have fair woman. Meron daw pong babaeng mistisa or maputi o kaya puti ang buhok na babae sa buhay mo. May concern daw sa kanya, kausapin mo. You have wishbone. A wish is granted. Wow, claim this. Pero ka daw pong wish na makukuha this time. Congrats po. So, outcome mo for March 2026, the Knight of Swords. Yes, laban, sugod. Use your energy to win this outcome. Kitang-kita ko dito yung magandang balitang paparating na parang hindi mo dapat pag-isipan masyado. Na parang kapag nandyan na, grab it, take it, para sa sa'yo yan. Use the opportunity to better your life or to improve your life. Panahon to ng pagsugod, paglaban, at huwag sayangin yung chance. Okay? Nakita ko dito na some of you might travel, some of you might go to a different direction, or narinig ko parang ayaw mo na magpatumpik-tumpik pa. Kaya kahit dapat pag-isipan, sabi mo, hindi, okay na, lalarga na ako, kukunin ko na yan. Parang ganon. Okay? So, meron kang quick action and decision this time. Knight of Swords. The King of Swords. Yes, matapang ka ngayon, Virgo. Nakita ko dito na you will make a big decision. Parang malakas ang loob mo eh. Meron kang papanindigan na isang bagay at ilalaban mo siya ano man ang mangyari. Parang ganon. So congrats kung ano naman tong new opportunity or good news na sabi mo, okay na ako. Lalarga ako doon. Kikilos ako. You're gonna strategize. Magbubuo ka ng bagong tactic, ng bagong plano. At sabi mo, hindi ko to dapat palagpasin. Gora ko. Pupush ko to. Parang ganon. Okay? So congrats Virgo sa paparating na magandang balita. Ito po ang inyong March 2026. Maraming movement, maraming paggalaw. So good luck and congrats po.
Thank you po, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga kapwa ko Virgo today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.